Mula sa naghatid sa inyo ng Fact on Track at GPS Podcast, ang mga pinakabagong kaganapan sa mundo ng palakasan, inyo matutunghayan dito sa Palakasang Pinoy. What is up mga kapodcast? Hindi na mapindot yung buto natin. Welcome po sa ating podcast show na kung saan pinag-uusapan natin ng mga best of the best, most unforgettable events and most embarrassing moments sa Philippine sports. Ang P2P Palakasang Pinoy. In this episode ngayon mga kapodcast, hindi lang isa ang topic natin ngayon, kundi dalawa. So wag na kayong magtaka kung bakit pa ganito yung setup ko na parang dito lang ako sa gilid tapos parang ang dating may kasama ako dito sa kabila. Kasi mamaya, sige bubuko ko na. Makakasama natin mamaya si Enzo para sa isa pang topic. So dalawang pag-uusapan natin ngayon mga kapodcast. Una, ang pag-uusapan natin ngayon is about sa naging kartada ng ating women's national football team na Filipinas sa katatapos lang na 2023 FIFA Women's World Cup na ginanap sa Australia at New Zealand. And then yung mamaya pag-usapan naman natin yung nalalapit na 2023 FIBA Basketball World Cup. Mamaya i-reveal natin yung ating Final 12 which is naipakilala na, di ba? Pag-uusapan natin yan maya-maya. Pero sa ngayon mga kapodcast, wala tayong magiging wala muna tayong magiging news items dito. Di na natin to patatagalin. Pag-usapan muna natin yung naging karera, yung naging kartada ng Pilipinas noong 2023 FIFA Women's World Cup na kung saan ay nung linggo ay nag-champion sa finals ang Spain. Kumbaga ang Spain historically parang itinuturing natin silang mga kapatid. Kasi isipin mo naman sa loob ng mahigit 3 siglo, to be exact, 333 years mga kapodcast, siyempre naging kolonya tayo ng Espanya, di ba? And with that, marami tayong mga nakuwang impluwensya mula sa kanila, di ba? Mula sa religion, syempre yung Kristyanismo, yung sa pagkain, sa kultura, marami tayong naging impluwensya sa mga Espanyol. And yun nga, nag-champion ang Spain against England, which is according nga kay Enzo ay historical din yun. Anong tawag sa naging Enzo? Okay, busy yata si Enzo. Sabi nga ni Enzo, tawag nga niya doon is yung is parang Victorian War yata, parang naglaban sila sa dagat . Pero ang naging final score doon sa full time is 1-0. Which is ang nakakuha ng ang nakakuha ng kaisa-isang goal para sa Spain ay si Olga Carmona. Na ito medyo nakakalungkot lang to pero hindi tayo nagsasaya dahil nga dito nakarating sa kanya itong balitang to, pero parang nagsasaya tayo dito kasi panalo sila, di ba? Ngayon pinapaalala palagi sa ngayon sa babala, huwag kayong ganun sa E80 na hindi sila nagsasaya dahil ganun nga yung senaryo, nagsasaya sila kasi tama yung sagot. But yeah, ang nangyari kasi is namatay yung ama ni Olga Carmona, which is parang yung panalo nilang yun ay dinededicate nga niya yun sa yumao niyang ama. So condolences kay condolences to Olga Carmona. Pero pag-usapan nga natin mga kapodcast yung naging kartada ng women's football team natin, yung Filipinas, na actually bago yung naging laban nila against Norway, medyo naging komplikado yung naging komplikado yung team standings noon sa group nila, sa Group A.
So parang di mo malaman sino yung papasok doon, sino yung malalaglag. So naisip natin, we're talking about Switzerland, New Zealand, and syempre tayo. So parang doon tayo umiikot sa tatlong yon without knowing na biglang magkakaroon ng run ang Norway. Okay? So bago natin pag-usapan yon, doon muna tayo sa unang naging kalaban ng Pilipinas, which is yung Switzerland. At that time bago magbago yung bago yung latest na ranking sa FIFA Women's, they're number 20. And at that time, number 46 ang Pilipinas noon. Sa 15th minute ng ng kanilang match, naka-goal na muntika na Naka-goal na yung ni Katrina Gilu. Isa sa mga isa sa mga attackers natin yan. Naka-goal na, unfortunately, tinawagan siya ng offside. Diba nakakalungkod din. Ang rule kasi sa football kasi mga kapodcast, kapag offside, matatawag lang yun kapag yung isang player ay nauuna na mula sa mga defenders ng kalaban. So kapag halimbawa ay nasa tapat ng defender yung player ay pwede pa. Pero kasi ngayon, mas high-tech na ginagamit ngayon na VAR system VAR stands for Video Assistant Referee. So, kita nga doon na yun nga, naka-offside nga talaga si Katrina Gilu. And then, bago yata mag 45th minute, naka-penalty ang Switzerland, which is na na goal nga nila yon. And yun nga, 1-0 nga at the end of half. And then pagdating ng 64th minute sa second half, yun nga, nakaisa pa ang Switzerland. Pero the rest is, pinabigat na natin yung depensa natin. Pero wala hindi tayo makaisa sa sa Switzerland. So ang ending nun is 2-0 pabor sa Switzerland. So medyo mabigat-bigat din yung naging kalaban natin yon. Pero pagdating sa ikalawang match natin, which is against New Zealand, ay ganun din, medyo paabigatan din ang labanan doon, pagandahan rin ng depensa. Pero parang this is a moment of history. Kasi pagdating ng 24th minute mga kapodcast, yung header ni Sarina Bolden, yung isa sa mga attackers natin sa Pilipinas, yung header niya made a history. Sipin mo, header lang niya yon, pero yun na ang kauna-unahan nating goal sa Women's World Cup. Sa kahit sang kategorya ng World Cup, men's man yan, or youth, or sa club, yun ang kauna-unahang goal para sa Pilipinas. And as always, Sarina Bolden made history. Kasi yung dun sa Women's Asian Cup sa AFC, yung ginanap yata sa India, yung penalty shootout na yun Ang kalaban natin nun is Chinese Taipei. So, siya rin yung nakasipa nung winning goal natin na yun para makarating tayo sa Women's World Cup. And then isa pa, sino yung kinabahan sa 72nd minute ng laban na yun? Sino dun yung kinabahan? Nung nakagawa ng equalizer, supposedly ang New Zealand, pero biglang tinawagan din ng offside. Well, alam mo kasi sa football kasi, ang offside, frenemy natin yan 'di ba? Kahit sinong football fan, parang may tuturing na frenemy ang offside rule na yon, kasi minsan ang offside parang nakakainis. Kasi parang bakit hindi na-count yung bakit hindi na-count yung goal mo Minsan, nagiging kaibigan natin yan kasi yung sa kalaban naman, di ba? So, yun nga tanong ko sino yung kinabahan? Which is ako rin, parang
na ano na ako doon, parang napatulala ako nung una nung nakagawa ng equalizer yung New Zealand sa 72nd minute. Buti chinek sa VAR and pagtingin, offside din pala. Kasi kung titingnan rin kasi, yung pagdating doon sa parang, sabi natin parang wall yun di ba? Wall talaga. Yung sa Pilipinas kasi, braso yung nakalitaw doon. While yung sa New Zealand, hindi lang braso yung nakalagpas doon, pati balikat nakalagpas din. So buong buong bisig na yung nandoon sa offside na yun. So yun nga. Binawi yung goal na yun ng New Zealand, and in the end, it's 1-0 in favor of our Filipinas. Which is parang kay Soto lang din yan. Ika nga sa mga content creators. Ginulat ang mundo. So yun yung naging storya nung against New Zealand. Na parang alam mo nakabuo tayo ng pag-asa na at our debut ay makakatungtong tayo maski man lang sa round of 16. Diba? Kahit papaano man lang. Pero kasi, mabigat-bigat din yung kalaban nating sunod Yung kasunod nating kalaban nun. Norway, number 12 sa FIFA Women's Rankings. Ang New Zealand, by the way, ay number 26 sa Women's Rankings. So, Norway, I think in a span of 5 days lang after ng match ng Pilipinas against New Zealand. Norway na yung kalaban natin. Biglang 6 minute pa lang, naka-goal na yung Norway. Saklap, di ba? Tapos biglang nagsunod-sunod na niyan. And the first 3-0 tayo. I mean 3-0 yung kalaban, tambak tayo. Tapos biglang pa yata. Ang masakla pa dito, yung sa mga defenders natin na si Alicia Barker nakagawa pa ng own goal. Which is alam mo, parang yung own goal na yan, nagiging aksidente yan 'Di ba? Aksidente nating nasisipa sa sa goal ng kalaban yan which is naalala ko kung mabalikan natin yung naging topic ko sa Facon Track about kay Andres Escobar. Naka-own goal din siya nung 1994. Tama, 1994 World Cup for Colombia. Na nakakalungkot lang na yun pa yung naging mitsa ng kanyang buhay. Pero hindi ko sinasabi na na ganun din yung mangyayari. Wag naman ganun. It's just kasi nataon lang na ang pumusta sa kanila noon is mga kartel doon sa Colombia. Ibang storya naman yun. Okay? Pero yung kay Alicia Barker, nakakalungkot lang kasi parang aksidente yung aksidente yung naging sipa niya nun So kaya, na-on goal, di ba? So lumabas? 4-0, di ba? And then, naka-penalty pa ulit ang Norway. Di ba? Which is, pasok din yung kanilang penalty. Hanggang yung dun sa isa pang goal dun ng Norway is yun na yung pang hat-trick nung isa sa mga scorers nila na si Sophie Roman Hogg. Yun yung pangalan niya Sophie Roman Hogg. Wala kasing yung primary scorer nila si Ada Hegenberg. Lupit din malupit din siya malupit din yung sa national team nila sa Norway So, nangyari, naka-hat-trick siya kasi yung unang 2 goals ng Norway dun sa 6 ay kanya rin yun. And according din, napanood ko sa TV yun sa One Sports. According sa coach ng Norway, talagang napaghandaan talaga nila tayo. Okay? Nakita nila kung gaano kalupit yung mga saves ng goalkeeper natin na si Olivia McDaniel. Kaya napansin ko na most of the 6 goals ng Norway is puro galing sa header. May isa nga doon, long range pa nga yun Parang kala mo Son Heung-min ng parang babaeng Son Heung-min yung dating di ba? Kasi long range din yung tira ni Son. Di ba? So
parang nakita nila nasan yung butas doon sa goal na yun na binabantayan ni McDaniel, ni Olivia McDaniel. Kasi sa kanyang kapatid is naglalaro din dito sa national team eh. So yun, nadadali tayo sa mga headers, tapos halos hindi tayo makatawid dahil sa bigat ng nila. Mas mabigat yung nila, yung depensa nila eh. Mas maganda yung execution nila, mas madali makababa yung yung bola sa kanila, unlike sa atin eh, parang hirap na hirap tayo kasi talagang bantay sarado tayo. Na parang kala mo, Dominican Republic versus Gilas Pilipinas yan eh. Pero mamaya pag-usapan natin yan ha. Ayun. So parang, apakabigat talaga na kalaban ng Norway eh. Ikaw ba naman nakakalaban mo, number 12 ranking eh, di ba? Pero may nagsabi rin sa akin na ang advantage kasi, kaya tayo natalo ng Switzerland, Switzerland, tsaka ng Norway, is parehas silang may mga may mga players na nagko-compete din sa UEFA Women's. Okay? So, napaka-prestiyoso, napaka-bigat na advantage yun for a team. Kumbaga sa basketball na ang advantage ng isang national team is yung may mga players sila na naglalaro sa NBA. Ito naman, ang advantage ng ilang mga players na naglalaro sa kanilang national team is naglalaro sa, ang pinaka-prestiyoso talaga is yung sa UEFA Women's Champions League. Yun. So, yun nga ang naging ending doon, 6-0. So, imbes na New Zealand at yung Switzerland, parang matik, pasok na yan eh, di ba? Dahil sa, na yan eh, parang quotient system na yan eh. Pero, akala natin, tayo, at saka New Zealand yung makapasok, pero, from out of nowhere, biglang, Norway pala. Kasi, unang laban ng Norway, ang kalaban ay New Zealand, which is talong Norway doon 1-0. And then sunod na kalaban ng Norway is Switzerland, tabla, 2-0. Kung halimbawang, kasi parehong araw rin nangyari yun eh, yung Philippines kontra New Zealand o Switzerland, Norway after. So kung halimbawa lang na naka-goal na sana yung Switzerland doon, sana lang nakapasok ng Pilipinas nun sa round of 16. Ba? And unfortunately, yun nga, naitabla nga ng New Zealand, ng Norway, yung match nila against Switzerland. So 0-0, parehong nil, ang yun pala term doon sa football, parehong nil yung naging resulta ng laro doon. And then, pagdating sa Pilipinas, tinambakan tayo ng Norway, 6-0. So kung kaya, sila ang nakapasok sa round of 16. So, Switzerland at Norway, well, ang masasabi ko lang naman, okay, hindi nga tayo nakapasok doon, but we made a good start. Pilipinas made a good start pa rin naman. So, ano pa lang yan? Nagsisimula pa lang tayo. Tama naman yung sinasabi sa mga yung sinasabi, yung mga nababasa ko sa mga social media, we're just getting started. Parang nagpapakilala pa lang tayo. Pinapakilala natin na tayo, na mga Pilipino ay hindi lang tayo basketball lovers, kundi football lovers din tayo. At sa mga nagsasabi na yung mga bumubuo sa lineup ng Pilipinas na sasabi, hindi raw sila mga Pinay, ewan ko sa inyo, peace be with you na lang. Diba? Pero, hindi maganda yun. Sabihin ko sa inyo, hindi maganda yun na, actually, parang ba't ba binibig deal yun na sasabi mo hindi sila mga Pinay? Ang importante doon nire-representa pa rin nila yung Pilipinas at kung di talaga sila tunay na mga Pinay, sana pinagwawalan na sila ng FIFA na mag-compete doon. Diba? Ang FIFA, unlike sa FIBA, ay merong rules sila about sa mga dual citizens, 'di ba? Na pwede kang mamili na kung saan parang parehas kang eligible na maglaro sa dalawang bansa mo pero mamili ka lang ng isa. And on their cases, they chose to play for the Philippines. So bakit pa ba binibig deal natin? Sabi nila na na hindi naman Pinay yung mga 'yan, 'di ba? Wag ganon. Palibasa kasi, hindi nyo alam paano yung laruan ng football, hindi nyo alam kung paano yung
paano yung sistema doon. Di ba? Oo, aminin natin o hindi, we're a basketball nation. Di ba? Mas natangkilik natin yung basketball kumpara sa football. Pero at least naman, dun sa sport na yun, may angas pa rin tayo. So, ito yung kinahinatnan ng ano natin. Ito yung kinahinatnan ng naging kartada ng Pilipinas nun. Ito, after nung tournament na yun, from rank 46, we go up 2 places to number 44. Diba? Tumas pa yung rankings natin eh. Diba? Hindi, ayoko sana mag-compare pero yung hindi kagaya yung sa Gilas Pilipinas, pagbigyan nyo ako. Yung sa Gilas kasi, umakyat na tayo ng 27 eh. Tapos biglang baba tayo, nasan tayo ngayon? Number 40. Diba? Ito, paangat ng paangat. Ang sikreto dyan, pagandahan ng pagandahan ng sistema, hindi lang sa laro, kundi mismo sa namumuno. Okay? Iniiwasan doon yung politika. Hindi sa pa, nakakalungkot lang din na yun na pala yung huli ni Coach Alen Stajcic. Diba? Sabihin natin, inalokan siya ng renewal eh. Pero, umayaw na siya eh. Diba? Parang ang kontrata, yung unang kontrata binigay sa kanya is hanggang Women's World Cup. Kung sakaling makaabot tayo, nakaabot naman eh. So, tinapos niya yung kontrata niya, inalokan naman siya pero tinanggihan na niya. Now, magko-coach na ngayon si Coach Alen Stajcic sa isang club sa Australian, sa parang football league sa Australia. And now, we have a new coach. Si Mark, ang pangalan na Enzo? Enzo? Ang pangalan ng bagong coach natin? Mark Torcaso. Yan ang pangalan ng bago nating coach. Na ang niya talaga, ang objective niya talaga is matuloy yung sinimulan ni Coach Alen Stajcic, which is, eto na may foundation na tayo, parang ipagpapatuloy. Kung baga sa construction, may nagawa na tayong foundation, na lang natin yan. Lalagyan na lang natin yan, bubusan na lang natin yan ng semento, gagawa na lang natin yan ng mga para papalitadahan na lang natin yan, lalagyan na lang ng disenyo, ganon. Ang mga susunod na competitions pa naman ng Pilipinas is Asian Games and then sa Olympic qualifying tournament. So, i-attempt ng ating Pilipinas na makapag-compete tayo sa Olympics. Which is next year nagaganapin yun sa Paris. So, ang masabi ko lang talaga ay good job for Filipinas. What a great start. Nag-umpisa pa lang naman yan. So, wag muna tayo mag-expect ng Wag muna tayo mag-expect ng magandang simula. Tandaan nyo, football ito, hindi basketball. Kasi sabi ko nga sa previous episode natin, sa basketball, parang expect mo na kung sinong mananalo. Pero sa football, anything can happen. Yun ang kinaganda naman dun sa sport na yun. So, saglit lang at sa ating ikalawang part ay pag-usapan naman natin ang Final 12 ng Gilas Pilipinas na magko-compete sa nalalapit na 2023 FIBA Basketball World Cup. Part 2. Yan, part 2. Alright. So, balikan lang sa mga ngayon lang nag-tune in kasi pini-premiere nga natin to sa YouTube. Yes. So sa mga ngayon lang na nag-tune in, ang pinag-usapan natin sa part 1 is yung naging kartada ng Pilipinas sa katatapos lang na 2023 FIFA Women's World Cup. Yes, exactly. Na alam mo nakagawa ang after nung naging panalo ng Pilipinas kontra New Zealand which is their second match. Maraming first sa Pilipinas eh. Oh, first point. Di lang yon. First time, Yes. first goal, Mm-hmm. first win. Yeah. Diba? It's about first. And fitting na ang score nun is 1-0. 1-0, diba? So, what a good start for the Filipinas na nag-umpisa pa lang tayo. Kasi syempre,
sabi ko nga, pinapakitaan nila na hindi lang tayo basta magaling sa basketball. Yes, magaling exactly. din tayo pagdating sa football. So, masabi ko na tiba-tiba tayo Oo. ngayon sa Philippine sports. Lalo dito rin sa nagawa ng Pilipinas. Malaking confidence booster yun. Sa totoo lang. Ano bang next na tatargetin nilang salihan? Ang mga susunod nila sa salihan is Asian Games and sa Olympic qualifying tournament. I feel like magiging malaking confidence booster yun sa part nila na, hey, nakapanalo tayo sa World Cup, nakascore tayo sa World Cup, pwede pa ba nating ituloy yan? Ngayon, with their new chapter under their new coach, si Mark Torcaso. Na ano pala siya, Women's A-League Coach of the Year. Saan bansa? Australia. Australia. Alam mo talaga, binibiyahan tayo ng land down under. Yeah, exactly. Sabi mo, Coach Alice Taichich pa lang di ba? Galing siyang Australia? Oh, Australiano din siya. So before mag-coach siya ng Pilipinas, nag-coach din siya sa national team ng Australia? They called it Matildas. Ooh, from Matildas to Filipinas. Actually, ang unang tawag sa atin, Parang word play lang, Matilda, Maldita. Parang ni-rumble mo lang eh. kaya nga To Filipinas. To Filipinas, which is parang mas maganda pakinggan, mas appropriate pa siya. Mas maganda lang pakinggan, oh. Oo, tama. Okay, so, tapos na tayo sa football. Yes. Dako na tayo sa Paboritong basketball. sport ng bayan. Syempre, sa basketball na lalo tamang-tama, malapit na. Parang konting tulog na lang. Oo. Sinong excited na makapanood sa Gilas Pilipinas? I Lalo swear, na- excited ako. Lalo na yung sa mga team venues. Oo. Sinong manonood sa Biyernes or as of the time of recording to, sino manonood sa Philippine Arena? Speaking of, ang ganda nung, di ba yung sa Globo sa MOA, ang ganda nung ginawa nila dun ha. Oo nga parang pasimpleng hindi lang yun parang pang-promote sa World Cup Oo. Parang pasimpleng pang-attract yun sa mga turista di ba? Oo, sakto after nung Philippine Arena, di ba dun gaganapin? Yung ilang laro lang, Oo. yung ilang laro lang ng Mm-mm. ng World Cup dito sa leg natin. Ah. Okay? Pero almost the entire tournament dito rin naman gaganapin. Exactly, Diba? yeah. Feeling ko dun yung finals Oo. Mall of So Asia siguro, Arena. Regardless bago kung sino nila maglaban. Regardless kung sino maglaban. Naisip ko lang what if gusto din nila panoorin yung Gilas but at the same time, NBA fan sila and gusto rin nila panoorin yung Team USA. Alam ko magkaiba sila ng sked Magkaiba sila ng sked sa Pagkakaalam ko lang sa pagkakaalam ko lang. Anyways, kung tatanungin niyo ako, Quiz Enzo, bakit sa Philippine Arena gaganapin yung first game day ng FIBA World Cup? Kasi, Bakit nga ba? Bakit nga ba Philippine Arena? Ano nga ba meron doon? Kasi may i-attempt tayo na World record? world record, di ba? Na nagawa noong 1994 sa Toronto, Canada. Anong event yan? 1994 World Cup din? World Cup din yun. Okay. Pinakamaraming attendance. Ano yun? May idea ka ba? Saan ginanap na stadium yun? Hindi ko alam pero ang ang record nila is 32,616. Hindi pa siguro yan yung sa home court ng Raptors no? Oo. Ilan bang seating capacity nung sa Yung Air Canada Center before? Ngayon ano diba ba pangalan? Scotiabank Arena? Scotiabank Arena. Oo, sige. Sige, search niya ni Enzo. Pero di ko sure kung dun yata ginanap yun. O dun yata sa naging ng Toronto nga pala sinabi ko. Oo nga, sa naging home court ng ng Toronto Raptors eventually. Ang capacity mukhang hindi dito. Hindi dito. 19,800. 19.8 lang. 19,800. Pero yun nga, 32,616. Ilan ba ang max capacity ng Philippine Arena? 55,000. Partida hindi pa tinatayo yung yung binubuong posibleng maging pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. Sa Davao. Sa Davao, yung KJC Kingdom ni ni Apollo Quiboloy. Oo.
Di ba? 70,000. 70? Pwede na mag-host ng ano doon Legit pwede na mag-host siguro ng NFL game doon. Tapos may isa pang itatayo sa Cebu naman, yung sa parang Mall of Asia rin ang dating yan. Pero sa SMC side Cebu. Ano yun? Reclaim din? Ata. Okay. Ata. Okay. So, Anyway. pag-usapan natin ngayon, Gilas Pilipinas. Gilas Pilipinas. Okay? Yan. Bago natin i-reveal yung Final 12 Yan naman gusto nyo ang sabi ng Ben and Ben. Ayoko kantahin dito pero sabihin ko na yung lyrics. Di ba nga ito ang yung gusto? Pasintabi ka na lang sa YouTube. Pero sige, ayun nga. So bago natin pag-usapan yung Final 12, balikan nga natin yung huling 3 friendly matches ng Gilas Pilipinas. And how did they fare dun sa mga laban na yun? Sino ba man nakalaban nila? Ivory Coast, Montenegro, and Mexico. Etong 3 nakalaban ng Gilas Pilipinas sa friendlies, parang kinumporme nila sa mga sino yung makakalaban nila? Oo, di ba? Which is ang mga makakalaban nila, dinalingid sa atin to. Angola. Ang una nila makakalaban Italy, is ano ba? Dominican Republic. Dominican Republic Latino. ang unang makakalaban. Angola sunod, Angola from and then Africa. Italy. European. Na parang isa pa to sa pinag-uusapan kasi sinabi raw ni Coach Chot na parang papayawatig niya daw na wala daw tayong laban sa Italy. Maybe mind games lang yun. Hope so mind games lang yun. Problema kasi masyadong nililiteral, masyadong sineseryoso yung may bias lang talaga against him. Yun lang yun. Oo nga eh. Pero kasi, kung halimbawa pakikinggan natin yung sinasabi niya, number 10 ranking ang Italy. I mean, yes. Seriously. Tapos tayo number 40. Malaka David and Goliath yun. Oo. Saan nga ba yun? Sino bang na magkalaban sa ano yun? Tune-up game din to. Canada versus Spain. Ano Tinalo ng Canada ang Spain. Take note, World Cup champions ang Spain. Oo. Sa FIBA World Cup Alam ko nanalo. Maglalaro ba si Jamal Murray sa Canada? Hindi. Sayang. Ayaw mo na may first team. Meron naman silang Ang daming NBA players na hindi maglalaro Si Giannis, sayang. Yun ang nangihinayang ako personally. Nangihinayang ako na hindi makakalaro si Giannis Antetokounmpo for Greece. Kasi, to be honest, inaabangan ko rin din siya It's one of my favorite players. Inaabangan ko rin siya. Tapos nabanggit mo rin sa akin si Kristaps Porzingis. Kristaps Porzingis ng Latvia, he will not be playing sa... Saan ba sila maglalaro? Indonesia. Sa Indonesia. Hindi siya makakalaro for Team Latvia. Oo. Ayun. Jamal Murray wala rin. Jamal Murray. Yaan mo na meron naman silang first team. Nikola Jokic. He will not play. Sabi daw. Why? Yun ang hindi ko alam. Jokes aside, if you know the context, maybe nag-busy sa kakakarera ngayon ng kabayo. If you know the context. Sa mga hoops fans yan. Mga hoops sa mga fans. avid hoops fans yan. Yung talagang legit na na hoops fans. So mapag-usapan nga natin yung nangyaring tune-up games ng Gilas. Oo. May tatanong mo? Kamusta ba yung nangyari nun? Okay. Kala may tinatanong ka sa akin. Wala. Ayun nga. So, ang una nila nakalaban doon is Ivory Coast. Which is tinampakan natin, Côte d'Ivoire, ang tawag doon. This French-speaking kasi. Ayun nga. So, tinampakan ng Gilas Pilipinas yung Ivory Coast sa score na 85-62. Diba? Kahit pa paano, parang nakikita natin na although hindi naman parang magre-reflect sa magiging laban natin against Angola Still different pa rin yung Angola pero good sign. Oo, 'di ba? Na tinampakan natin kasi sa kabilang banda naman yung Angola natatalo naman sa mga tune-up games nila. Pinakahuli yata against Japan. Saan ginap sa Japan din? Ata. Okay. Oo. Na final score is 75-65. Close. Oo, panalo ang Japan. So parang siguro sa isang banda may nakikita tayong glimpse na parang magiging competitive yung game. Oo, na parang kakayanin natin yung Angola. On the other hand naman, sa kabilang banda naman, parang may nagsabi sa atin na wag tayong masyadong pakampante. Yes. They still have to compete every single possession. Oo, kasi sa
mga African nations kasi, isa ang Angola sa powerhouse sa mga Africa. top teams ng Africa, sa yes. African basketball. Andyan ang Nigeria, andyan ang Senegal, Egypt also nandyan din. Oo. 'Di ba? Sila ang yung mga top dogs sa Mga top tiers. Oo. Although, wala yata ang Tunisia doon sa ano. Pero, sila yung mga top dogs sa mga top tiers sa African basketball. Pero yun nga, bottom line is, I feel like, kung relative compare natin sa Cote d'Ivoire game, sa Ivory Coast game, may glimpse na ang Gilas how they will play Angola, and I predict na magiging close and competitive yung game na yun. Close, pero hindi tayo sure kung panalo or talo. Walang Diba? certainty, pero magiging competitive yun, magiging competitive yung game. Oo. Magiging maganda yung laban nito. As far as I know, the last time ata na nakalaban natin ng Angola, natalo ang Gilas by 3 points lang. Tama ba? Yung 2019. 3 points? Nabanggit na natin yun previously. Di ba? 3 points lang sa overtime pa nga. Overtime. Umabot ng overtime. So may idea na. Parang may pag-asa na sana Oo, tayo eh. Wag mag-goose egg. Oo. Wala eh. It Hindi is goose what egg eh. Hindi goose egg eh. Ostrich egg. Yay! Yay! Ano ba mas malaki? Oo nga, no. Ostrich egg Ostrich nga. egg. Daming cholesterol nun. Ayun nga. So, pero feeling ko, kakayanin. Oo, maging they will Kakayanin. compete definitely. Oo. Siguro kung isa pang gagawing reference ni Coach Chot is yung naging laban nila against Senegal both nung 2014 tsaka yung sa China, yung pocket tournament nila sa China. Kung titingnan nila yun, may na sila. May idea. May idea Pero na sila kasi medyo how Africans play ball. Play ball. Oo. The difference kasi is malaki ang Senegalese team eh. Oo, di ba? Pero sa Angola naman, gaya nga sabi ko kanina sa first part, ang advantage kasi ng mga national teams is yung meron silang NBA players. Yes. Sa kaso ng Angola, si Bruno Fernando. Saan siya ulo naglaro? Ngayon? Oo. Saan ba siya naglalaro ngayon? Hindi ko alam eh. Parang nakikita ko si mga clips sa kanya sa Rockets pero parang sa Atlanta Hawks. Can you check ba? Bruno Fernando. Bruno Fernando, I think he's 6'10". Malaking mama siya. Panay dakdak eh. Nakita ko yung mga niya. Angolan basketball player. Oo. So, nag-aral siya naglaro siya for Maryland Terrapins. And naglalaro siya ngayon sa Atlanta Hawks. Atlanta Hawks. Oh. He is a 6'10" power forward center. No big offense. Man. No racist to. He's big. Pero, no racist. No racism Pero, intended. teka lang. No racist. Pero, nakita ko yung mga niya. Bakulaw talaga. A beast. Oo. Bakulaw yung laruan niya. Walang racist to. We better prepare for him. Oo. He'll definitely go out there. Disclaimer lang. Yeah. Ayun. Pero titingnan natin ano yung magiging resulta ng kapag nakalaban natin yung Angola kung sakali. Kasi parang nakita na natin paano maglaro ang mga Africans. Yes. 'Di ba? Lalo nabanggit ko rin, bukod kay Bruno Fernando, meron kang Carlos Morais, yung naturalized player na, si Reggie Moore. Ayun, yan. Sila yan. Diba? Pero, kung titingnan mo yung kay Bruno Fernando, nakita ko yung mga niya. Nakita ko yung parang mga mixtapes niya. Kapag, more on ilalim siya. More on salaksak. Oo, power forward center parang, nga eh. Mahusay sa pick and roll. Pero, walang parang hindi makatira sa labas. Hindi siya shooter. Medyo traditional big, which is okay lang din naman. Oo. So, kung halimbawa, kung titingnan kung sino man yung mga big man natin, kung kaya nilang ma-contain, then do so. Oo. Diba? Ang sumunod naman na nakalaban ng Gilas sa friendlies is Montenegro. With Nikola Vucevic. With all-star big man Nikola Vucevic. I might forgot. But unfortunately, we lost by 15. 102-87. 102-87 and he got 18 and 9. 18 points and rebounds. Ang ganda ng matchup niya eh. 18 and 9. Sino matchup niya nun? Sino? Pardo. Oh. Ano height ni Vuce? 6'11"? And Fajardo had 19 on him. Oo. Then si JC had 27 on him. May tira din ba si Vuce? Nikola Vucevic shot? Yes. Ayun.
Isa pa yan. Skilled na offensive big man, na scoring big man si Nikola Vucevic. Yan ang common trend sa mga European bigs na in general, big man nila as creative as the guards and wings. So kailangan yung mga big man natin is ma-contain sila, marunong defense, mag-perimeter. Hindi lang basta perimeter. Yung damage nila, hook-shot ang kalang niya. Hook-shot ang kalang nila, pero binabagsakan ka na pala ng 22. Oo. Diba? Pero hindi. Ang sasabi ko sa mga big man na may tira. Diba? Lahat yan, inside, outside. Yeah. Yon. And then isa pang nakalaban natin nung tune-up is Mexico. Without Jordan Clarkson. Sa kabila naman, wala rin naman yung kampi niya eh. Sino? Juan Toscano Anderson. Diba naging kakampi niya sa Utah Jazz? Oo. Si diba? JTA. Anong score nun? 84-77 talo tayo. Oo. Pero close. Pero friendlies pa lang naman. Oo. Pero at least, parang may nakikita na may idea na sila. May idea ng Gilas Pilipinas. May idea na si Coach Chot. Paano laruan ng mga Europeans, ng Africans, ng mga Latino. Yeah. Diba? Scouting na hindi halata. Ito pa nga May report si Snow Badwa na si Coach Tim ay nagtungo ng Espanya para i-scout ang Dominican Republic. Really? Oo, kasi nagkaroon din ng pocket tournament between Spain, Canada, and Dominican Republic. Like everyone is preparing right now. Oo. So malamang isa rin sa mga ini-scout ni Coach Tim yung paano laruan ng Spain. Oo, baka kumuha siya ng idea doon and maybe gamitin niya sa team, sa Gilas. Napanood ko rin yung mabanggit ko lang. Napanood ko yung ilan sa mga highlights ng laban ng USA at Spain. Tune-up game yun. USA panalo doon, di ba? Oo, USA panalo doon. Pero kung makikita mo doon, ang Spain, panay screen. Yun nga yung tinatawag nilang Spain pick and roll? Yes. Parang yun, may continuous na pick and roll yun. Continuous screens. At saka, mas maraming pasa, madalang lang ang dribble. Oo. Yun, on brand, yun yung tinatawag nilang European style. Hindi naman talaga sa Europe nag-originate, to be honest, ha? Oo. Yun. Hindi talaga sa Europe. Pero, parang gusto yata ni Coach Tim na i-model natin sa Spain yung we want to take yung laruan pieces natin. From, which is, magiging maging maganda yun. Kung sakaling i-adapt natin yung sistema ng Spain. Kailangan lang nila maging willing na gumalaw off ball. Yun lang ang kailangan nilang gawin doon. Be willing to move off ball. Well, hope so. Sabi nga naman ni Coach Chote, aayon na sila sa FIBA rules. Good. Oo. Aayon na, not necessarily FIBA rules. FIBA system. Ano ba yung galawang FIBA International? Which is, I hope sa PBA baka i-adapt rin nila yan soon. Maybe hindi lang ba sa soon, baka by next season. Hope so. I think may challenge system na yata ngayon ng World Cup. May challenge system na yata. Alam ko meron na ata, yes. Tingnan na lang natin yan. Pero kahit pa paano naman sa mga nakarang friendlies natin, okay, we're one of three. We're one of three. 1 and 2, yun. Pero parang nakikita na nila na parang nagkakaroon ng chemistry, number 1. Competitive. Nagiging competitive na. Yun nga lang, may nakita ako na ito ulit ang issue ng Gilas. Anong issue yan? Shooting. Yan ang kailangan nilang pag-ibayuhin. What is the essence of playing basketball? Kasi napansin ko, sa 3 laro, halos puro 7, yata yung mga 7 3-point made yata yung nagawa nila nun. Well, you know what? Sa international, hindi ka mananalo by just making single-digit 3-point shots. Oo. That's a proven fact. Pero, ngayon kasi, ang basketball kasi ngayon is more on shooting. Yes, that's the essence. Yan yung sinasabi ko kanina na that's the essence of the game. You put the ball into the hoop. Diba? Kailangan. Wala na tayo sa panahon ni na Loizaga, ni na Jawo. Wala na tayo. We're done with that. We're done with that. Sabi ko nga, ang basketball ngayon, more on shooting na yan. Yes. Makikita mo, kahit yung pinakahigante, kahit mas matangkad pa kay Victor Wembanyama, tumitira na ng tres. Oo. Diba? So, kailangan siguro ang gawin ng Gilas Pilipinas, sumunod tayo sa trend. I-work nila yung shooting nila.
Sumusunod sila sa trend. Kailangan. They're just not making their shots. Oo. Yun lang naman yung yun lang naman yung mapupuna natin eh. 'Di ba? So, eto na. Eto na. Pag-usapan na natin to. Ang Final 12 ng Gilas Pilipinas. Yeah, exactly. Alam mo, ang daming mga debating pinag-usapan ng mga nakarang araw. Sobrang disputed itong topic na to. Halimbawa yung opinion ni Dadin Quinito Henson na Kiefer over Renz. Babalikan natin yan. Babalikan ko yan. Oo. Pwede natin pag-usapan ngayon yan. Oo, sige. Pwede natin pag-usapan ngayon yan. Kasi, akong opinion ko naman dyan magkaiba naman kasi ng skills si Magkaiba Kiefer sila tsaka ng si Renz. skills. Oo. Siguro ang tinutukoy kasi ni Dadin, kailangan natin na magtitimo ng bola. Oo, pero magtitimo ng laro. expect Kiefer to come off the bench and just lead the second unit. Oo. Yun ang role niya sa team. At saka isa pa kasi, si Renz naman kasi, more on shot creation yan eh. Shot creator, scorer, may defense, apparently. Di ba? Si Kiefer naman playmaker naman yan eh. Kiefer is a true point guard, Renz Abando is a true wing. So wag na natin buuin yung kontrapelo na yan. Wag na natin silang do not compare apples to oranges. Tama naman yun. Ano pa ba? Yung ano pa bang mga pinag-usapan about sa Binong lineup? Yung sa wing, sino nga ba talaga? Sinong deserve? Parang ito kasi parang... Sino nga ba yung mga bubuhin dyan? Ang daming mga sabi-sabi, mga ganyan. Ang daming kuro-kuro. Oo, na dapat si ganito, dapat si ganyan, dapat si ganon. And pa isa pang pinag-usapan about sa lineup, yung mga snubs. Sino yung hindi yung mga so-called snubs. Okay, yeah. Oo. Sige, isa-isahin ko yan. Jordan Heading. Maybe kasi kaya hindi siya siguro maybe A, unavailable, B, ongoing yung league at hindi siya makalabas. Ongoing yung league walang B-league. Walang B-league ngayon? Wala pa. Okay. Kaya di ba nga nandito nga si Kiefer, di ba? Andito rin si Thirdy, di ba? Si Ray Park, si Nasa Dwight. B-league na ba si Jordan Heading? Sa B-league na siya naglalaro ngayon. Okay. Maybe unavailable at the moment, injuries probably. Oo. Or maybe schematic. For schematic reasons. Ano pa? Sino pa ba? Si Balti. Justin Baltazar. The question is, papayagan ba siya ni Gov Delta to kasi right now, di ba, Justin Baltazar is playing for Pampanga sa MPBL? Oo. Papayagan ba siyang umalis ni Gov Delta? Ni Coach Gov? I think so, yes. I believe so. Kasi syempre, una sa lahat national team yan Alangan naman di siya payagan. Di ba? Or maybe hindi siya na-call up kasi may iba tayong kinall up for his spot. Mare. Ito pa. Sino pa ba? J.O. Chu. Maybe he's focusing for Ateneo. Maglalaro ba siya sa Ateneo? Muka. Oo. Pero baka isa rin yata siya sa ipatawag for Asian Games. Oo, maybe. I think so. Sino pa ba mga... Or maybe naghahanap sila ng vets. Who else? Mga so-called snubs? Roosevelt Adams. Yan ang kinakataka ko. First of all, why isn't he rostered on a PBA team? Wala pa siyang PBA team. Number one, wala siyang PBA team ngayon. Ilang buwan na ba siyang walang pro basketball league? Pinakawalan pa siya ng team niya sa Japan. Pinakawalan na siya. It just baffles me na ganong skilled naman si Roosevelt Adams. Pero, why, number one, bakit wala siyang PBA team? Bakit pinakawalan siya ng team niya sa Japan? It just baffles me. Also, bukod nabanggit ko si J.U. Chu, Mason Amos, maybe sa Asian Games, I guess. Asian Games din. Sino pa ba? Mga so-called snubs. RJ Abarrientos. Schematic? SJ Belangel. Ganon din siguro. Maybe ito can we mention na ba yung or tapusin mo natin sino yung mga mga snubs? Meron pa bang snubs dyan? Wala na yata ako maisip na snubs. Wala. Ito lang yung mga ito yung mga examples notable. Kasi isa sa mga naging so-called snubs, si Jordan Heading kasi we need a shooter. But I think we need a shooter that can do more. We'll see.
Kasi siguro ang naalala nila diyan yung under kay Coach Tab. Ang thought ko lang, hindi natin need nung parang pure shooter lang na parang sa NBA, parang mga Duncan Robinson. Oo. Ang kailangan natin, sa shooter, parang Klay Thompson. That can shoot, can defend, ganon. Yun ang brand ng shoot. So 3 and D. Siguro hypothesis ko lang kung bakit siya na hindi na call up. Schematic. I repeat, schematic. Okay. So medyo parang nagiging malinaw na. Oo, Bakit siguro. nga ba hindi ito pinatawag? So, wag kasi tayo basta-basta magsasabi Jump na. into conclusion. Mag-jump into conclusion na ano ba yung mga pinagkukuha ni Coach Tot? Palibasa, favorite niya yung mga Ravena, favorite niya yung mga players ng TNT, mga ganyan. The problem is, maybe namimiss nyo lang yung lineup siguro ni Coach Tab. Coach Tab. Yes. But that's a different thing. I digress. Ibang kwento naman yun. Ibang usapan naman yun. Diba? Oo, definitely. Okay. So, eto na. Eto na, the moment of Ang truth. ating final 12 na binuo. Ito na yung final 12. Confirm na talaga to. Kasi kaninang umaga of this recording, titingnan ko, parang nababasa ko pa lang sa mga basketball pages eh. Oo, medyo hindi naman 100% yung accuracy nila, di ba? Oo. Kaya nga sinabi ko sa kanina sa chat na i-confirm ko pa. Di ba? Oo. Hanggang sa mga hapon, biglang naglabas na ng breaking news si Inquirer. Sa Rappler ko nakita. Sa Rappler, ako sa story ni Javi Palanya, shoutout kay Javi Palanya, kaibigan natin yan. Yeah. Shoot first. Shoot Okay. first si Pope. Shoot first. Pope pala tawag dyan. Oh, Pope. yun. Inquirer, One Sports, GMA Sports. Yan. Yung tingnan ko na dyan, Confirmed na. confirmed na nga to. So ito na nga. Unahin natin yung mga... Bigs. Ito yung Bigs. walang debate. Ito yung pinakawalang drama. Kasi pagbalik nung isa, natapos na yung drama. Oo, when he got, when he's confirmed na it's good to go, bugs. Diba? Ayan. Ayan. Okay. So, saan na nga ba ako? Okay. So, Bigs. Bigs mo na, yung medyo walang drama. Hindi lang walang drama. Wala nang dispute. Walang pagtatalo. Kumbaga, parang, mula nung pumasok yung isa, tapos yung drama. At naging impressive yung isa. Hindi. Ito nung bumalik yung isa, Okay. tapos yung drama, nung nadagdag yung isa, Happy na. hindi lang sa happy-happy. Kumbaga, tumaas yung kumpiyansa. Okay. Okay. Sige. Let's Kasi name ang them. mga big man natin, ito na nga. We have the vets, Junmar Fajardo Fajardo and Japet Chapet Aguilar. Aguilar. The old reliables. Ito yung old reliables partida. Pangatlong pangatlong World Cup na nila to Oo, parehas. magkasama. 14-19, magkasama na sila. Yes, oo. Diba? Kumbaga sila yung para masabi mong Twin Towers ng Gilas. Oo. But yun nga, they're veterans Oo. So, alam na nila yung kalakaran sana sa World Alam Cup. na nila. Sila na yung Oo. mga kuya doon. And syempre, ang mga bago nating big man, we have AJ Edu and Kai Soto. Ayan. So, tapos na yung tapos na yung Tapos drama. na. Oh, so wala na tayong pag-uusapan dito. Parang ito na yung solid mo na yung big Yun na man yun. lineup eh. Mula nung Diba? nalaman natin na medically cleared si Kai, yun lang naman ata kasi hinintay sa kanya no? Oo, yun lang naman. Sipin mo veteran presence ni Japet tsaka ni Junmar. Japet, ang puhunan niya dyan is Defense. athleticism ng isang Oo. big man. Oo, and yung defense niya. Oo. Junmar, hustle. Oo, tsaka yung interior scoring. Oo. Si Kai naman, fresh from NBA Summer League, tawag dito, hustle, parang halo-halo yun eh. Hustle, athleticism, scoring. Parang, Hindi siya sobrang Alam mo siya athletic. yung big Medyo, man hindi na siya sobrang athletic though. oo. Pero, alam mo siya yung big man na go-to guy mo. Pwede, oo. Especially kapag in-improve niya yung niya. As a big, lilinawin Pero ko for lang. now, the biggest contribution na immediately niya na po-provide sa team is that his interior defense. Yun ang pinakailangan. Pero, sa nakikita ko rin kasi, he can also defend in the perimeter area. But I don't think hindi siya papalabasin doon. For as long as nandyan siya, you shoot low percentage shots. Alam mo,
we need Kai Sotto in the lineup because ang Dominican Republic merong Karl Anthony Towns. Definitely. But it would be, if Karl Anthony Towns makes his threes, it would be a long day for whoever is guarding him. Ang advantage, ang magiging problema kasi natin, sa loob, itutulak lang tayo ni Kat. Sa labas, Titirahan lang eh. Titirahan lang tayo. So, kailangan ng pinakamahusay na, na kayang mag-contain against Karl Anthony Towns. All-star, all-NBA big man to mga kalaban natin eh. Diba? So, pinakamabisa dyan si Kai Sotto. I hope he does it. Oo. Pero pinakamalupit dito, AJ Edu. Ang ang pinaka naging deal maker sa kanya yung yung may parang sa pocket tournament nila na nakita ng lahat na bagay siya sa team, bagay siya sa scheme ni Coach Chot. Yes. Can shoot, whatever you want from Chot Reyes big man. Mataas ang kumpiyansa ni AJ Edu. Yes. And di ba? Siya lang yung big man doon na kayang-kayang tumira sa labas. Can shoot, yes. Isa sa mga perfect na parang makaka-match up niya daw, if I'm not mistaken, si Bruno Fernando. That would be good. Bruno Fernando. Di ko alam anong height ni Simone Fontecchio ng Italy. Nakakampi ng mamaya, sabihin ka natin. Okay? Mamaya. Ayun. So, yun yung natin. Big man natin. Yun yung big man natin. Solid yung big man natin. Solid. Wala ka nang masasabi. And the fact that Japet Aguilar and AJ Edu can play the 4 position, walang pressure. Kung sino man gagawin mo, kahit mag-big lineup ka, mag-small lineup ka, they can play center, no problem. Actually, kahit sino naman yung isabak mo sa front court, parang, kung ikaw si Coach Chot, bahala ka na. All goods. Parang all goods ako dito. Gusto mo veteran? Japet Junmar. Gusto mo isang bata, isang veteran? Bahala ka na. Japet Kai or AJ Junmar? Bahala ka. Gusto mo all young. All young. Kay AJ. Actually, hindi na nga bago tong dalawang to eh. Sa Gilas, Pilipinas. Oo. Under 19 World Cup. U19. Under 19 World Cup, lumalaban na yung dalawang yan. So, they know how to play off each other. So, kapag sila yung dalawa, yung nasa floor, expect chemistry. That would be good. Expect chemistry. Diba? Kasi, kilala na nila yung isa't isa. And the fact na AJ Edu came back, it's actually a good sign. Oo. Alam mo kasi, ang akala natin, kasi diba, parang nagiging injury prone nung una si AJ Edu. Parang akala natin na pagkabalik niya, kakalawangin. Mapurol pa yung laro. Hindi. Pero hindi. Better than ever eh. Parang, ibang AJ Edu na to. Nag-mature yung game niya, tapos mas mamaw pa. Totoo. That would be, that would be nasty. Siguro, so, meron tayong bigs. Unahin muna natin, syempre, yung mga guards. Kasi ito yung parang, may konting debate lang, pero parang madali naman na parang napagkasunduan. Madaling napagkasunduan. Oo. So, guards natin, we have the captain. Actually, hindi siya. Sino? Si Japet. Si Japet ang team captain. Oo. Nakita ko yung sa ng Inquirer. Okay, kasi veteran na si Japet sa Gilas eh. Since 2009. Yes. Exactly. Since 2009. So, guards natin, we have Scottie Thompson, CJ Perez, Kiefer Ravena, and ito nga isasabi kong kakampi ni Simone Fontecchio, Jordan Clarkson. Well, siguro ang pinakamagdadala talaga sa offense ng Gilas Pilipinas ay si Jordan Clarkson. He would be the go-to guy. That's expected. Yeah. Especially, yun ang role niya eh. Score points. He can score as many points as he can. Score and make, mag-playmaker. At saka, fit kasi yung laruan ni Jordan Clarkson dito sa World Cup eh. Yes, we expect Brownlee. Sige, aminin natin. Gusto rin naman namin si Brownlee, but Clarkson to, it's hard to pass up. Oo, diba? Pero kahit sino naman yan eh. Feeling ko mag-fit naman yan sa lineup ng Gilas Sport. Ayan, so naputol tayo kasi puno na yung memory natin. Ayan. So, Clarkson, Brownlee debate. I mean, gusto natin si Brownlee definitely. He's the people's champ, but it's hard to pass up sa opportunity to have Jordan Clarkson. Pero kahit sino naman sa kanila talagang mag-fit naman sa system ni Coach Chot pagdating dito sa World Cup. Yes. But we have Jordan Clarkson.
We cannot take it for granted. We have an NBA caliber. We have a 6th man of the year. Yes. Di ba? So, mahirap i-pass up ang isang definitely. isang Jordan Clarkson. Pero natutuwa ako sa isang picture nilang dalawa no, ni Brownlee na parang doon lang sila nag-meet Diba sa practice ng ng Gilas, 'di ba? Pero si Brownlee 'di ba mag-i-Asian Games naman din? Yun ang sabi, yun ang plano. At saka sabi daw ni Coach Chot, possible daw yung mga nakat sa lineup is baka mapasama raw sa lineup ng Gilas sa SEA Games. SEA Games or Asian Games? Or Asian Games rather. Tapos ay SEA Games Tapos ay SEA Games, nga pala. Pero champion din tayo. Yeah, diba? Champion din. Nag-champion tayo sa court ng linoleum. Speaking of SEA Games yung isa sa mga naglaro nun for Cambodia, si Peterson ba 'yon? I forgot the first name Brandon Peterson. Okay, thank you Lord. Brandon Peterson is now the naturalized player of Syria. Good. Okay? Eto na. So, we have the bigs. You have Japet, Junmar, AJ Edu, and Kai Soto. Then guards, you have Scotty Thompson, CJ Perez, Kiefer Ravena, and Jordan Clarkson. Maganda. Diba? Magko-compliment. Pero ito ngayon ang pinag-uusapan. Yes. Yung wings. I have nothing to say. Oo. Kasi ang daming gustong ipasok. Kahit tayo nun, ang dami nating gusto na makita sa We hypothesized a lot of players sa wing department. Oo. May mga shoe-ins tayo na tumugma, pero may isa doon na parang hindi natin inakala. Na parang nakalimutan natin na kasama pala to sa pool. Parang nakalimutan. Parang lagi natin pinag-uusapan ito. Diba? Oo. So ito na nga. Ang lineup ng wings na. Sino? Kakalad ka rin? Sana yun frontline Pilipinas yun diba? Okay. Lineup natin ng wings. We have the Schwins. Dwight Ramos, expected. Jamie Malonzo. Ito yung isa sa mga pinag-uusapan. Renz Abando. Let's go. Kasi biggest factor kay Renz Abando, stint niya sa South Korea. This player is a generational talent. Oo. Partida. Parang ang liit niya siya. Undersized wing. 6'2". Para alam ko 2 guard ata na wing lalaroin niya. Hindi kagaya kasi sa UST kasi ang position niya doon 3. Pero pagdating ng Letran, minsan nagto-2, minsan nagti-3. Depende kung sino yung nasa lineup ng Letran. Mamili ka. Brent Paraiso or Allen Mina? Depende yon. Bahala ka na. Or King Caralipio. Isa pa yun. Oo. So, Dwight, Jamie, Renz, ito yung hindi namin nakalimutan na ba natin to? Kasi we always talk about Bobby Ray Parks Jr. We always talk about Calvin Oftana. And we always talk about Ferdy Ravena. Pero ito, this player, hindi namin inakala na nasa pool pala siya. And we forgot about him. R.R. Pogoy. I mean, we're talking about, we're mad na baka Ravena Brothers ipasok dyan. We're talking about, good fit si Ray Parks. Good fit si Calvin Oftana, length and defense. So we apologize to R.R. Pogoy. Yeah, it's our bad. Our apologies. We apologize. Yun. Pero R.R. Pogoy, sa bagay din naman 3&D din naman to. What does he bring sa table particularly? Parang 3&D 3&D din siya. Pero pagka inalat siya sa mga tira sa labas, babawi sa depensa yan. He'll always defend. Parang parang prime Don Antiveros yung laro niya Yeah. Ang kinaganda rin naman kasi kay R.R. Pogoy, siya yung tipo na gandang lalaki. Aminin natin yan. Gandang lalaki. Pero, makapagbasag muka. Willing makipagpalitan ng mukha yan. Hindi lang palitan. Basagan. Hindi naman Iba yun. Alam mo yung sa brawl. Lalo Philippine Arena yung lalaroin. Part na siya ng brawl. Part siya doon. Alam ko suspended siya ng 3 games suspension yata yung
pinato sa kanya. Isa rin siya sa mga nasuspend doon eh. Ayun. Pero yun ang isa sa mga parang may mai-offer niya sa ni table. RR Pogoy. Shooting plus defense. Aminin natin yan. May shooting din naman kahit paano si Pogoy. Ray Parks is Yun talaga laro niya. Oo. Ray Parks is a scorer. Okay? A shot creating wing. Oo. Di ba? Calvin Oftana, a two-way player. Two-way player. Mm-mm. Jimmy Butler comparisons niya ng college ng MVP season niya eh. Sa San Beda. Yes. Oo. Thirdy Ravenna, a defensive wing. Defensive wing. Diba? Pero RR Pogoy has a shooting and also May has defense. defense. Eh, yung tatlong nabanggit natin, Dwight Ramos, Jamie Malonzo, and then Ren Sabando, pare-pares may depensa rin yung mga Oo, yan. can defend. Oo. Kaya lang, mas mananagot ka kina Abando tsaka kay Malonzo. Yes, sobrang Baga, nakakatakot. lilipat talaga yan para dumepensa, di ba? Oo. Yun ang maganda sa wing lineup natin. Mm-mm. Well, according sa research ko kanina, ay tiningnan ko yung kinalculate ko yung average height ng buong lineup ng Gilas buong lineup, Pilipinas. oo. Buong lineup ng Gilas Pilipinas. Sa guards, ang average height is 6'1 and 3/4 inches. Parang 6'2". Almost Sara 6'2". natin ng 6'2". Oo. Sa wings, 6'5 and a half. Malaki. Lalo, mind you, puro small, mostly doon, small forward ha. Oo. Or Shooting 6 guard, small forward. Malaki yun. or wrong. Di pala 6'5. 6'4 and a half. Medyo malaki na. Mga sara natin 6'5", ganun. 6'4 and a half. Oh, 6'5, mga ganun. And then sa wings, Big or big? bigs pala, sorry. Big. Sa bigs ay 6'11. 6'11", malaki. Average height yan ng Mean pa bawat lang positions. Pero ano ba si AJ Adu pala? 6'10". 6'10". 6'10 siya. 6'10 din si Junmar. Oo. 6'9 si Japet. Wag na natin pag-usapan yun. Alam natin kung ano. Kaya nga tawag nga sa kanya ni Yeshkel, panungkit. Panunggat ng Indian Mango. Panungkit. Oo. Pero So, ang average height ng buong lineup is 6'5 and 3/4. Like 6'6". Speaking of average height ng buong lineup, I did my assignment to kinompute ko ang average height ng 2014 World Cup team at ng 2019 World Cup team. Okay. Sa 2014 World Cup team, what I found out is the average height is 6'3". 6'3". Oo. Kasi ang daming 5-footers yan. Si Jimmy Alapag, sina L.A. Tenorio, sina Jason Castro. At saka pinakamalaki rin natin sa lineup si Andre Blatch. Si Andre Blatch, 6'11". 6'11". Oo. While sa 2019 lineup, ang na-compute ko naman na average na height na ni 6'4". By the way, sa 2014 lineup, ang pinakamaliit nun ay si L.A. Tenorio. 5'8". 5'8". Pero may nakita ko listed height niya 5'6" eh. Pero alam ko 5'8 yata siya eh. So regardless, Oo. 2019, ang pinakamaliit ay si Mark Baroka. 5'10". 5'10". Oh, medyo disastrous ngayong natin sa World Cup nun eh. Disaster. Doon tayo ng itlog. Oo, yun yung Diba? rush. Then pinakamalaki natin, Andre Blatch, 6'11". Oo, while ngayon, pinakamaliit Oo. natin ni si Kiefer Ravena. Hindi ba yata kasi nung na-push yung di ba yata parang na-process na yata yung na yata yung na mapili si Andre Blatch bago yung pag-aproba sa naturalization ni Angie Kwame. Oo. Oo. Oh, he could Kasi be kung a big... kasi kung maagang na-aprobahan yun, si Ange. Oo, yun ang first plan. Or kung maaga rin na na-aprobahan yung yung naturalization bill ni Justin Brownlee. Brownlee, di ba? Kaso, Tagal eh. matagal eh. So, nauwi pa rin tayo kay Andre Blatch. Tsaka, the difference kasi, competitive yung 2014 World Cup. Oo. By the way, anong average height ng 2019? 6'4". 6'3 ang 2014. Oo. 6'4 ang 2019. 6'6 ngayon. So, bumawi tayo sa laki. Lumalaki ang lineup ng yun nga yung goal. Ito nga yung explanation ko. Di ba nasabi ko kanina, nababalikan natin yung kinano. Kung bakit, ito yung opinion ko kung bakit hindi na-consider sina RJ Abariento tsaka si SJ Bilangel. Kasi di ba below 6 sila. They're both 5'10". Cool. Magaling sila on their own. Impressive silang player. But syempre, I think, na-consider din nila Coach Chot and company na we're going up against bigger point guards. The point guards are getting bigger. You have point guards na ang minimum height is 6'4", 6'5", 6'6". Mga ganun point guard.
Mas malala pa yan pag dinagdag mo pa si Dolph Panopio sa lineup. 6'1 yun. 6'1 si Dolph Panopio. Oh, see? Which is good naman na. Parang in between ng Kiefer and Scotty yung size niya. Kaya si Scotty muna yung nilagay. Kasi medyo malaking point guard si Scotty Thompson. Dito sa lineup naman natin ngayon, ang pinakamaliit naman dito si Kiefer. Yes, 6 flat. 6 Yes. flat. Siya yung pinakamaliit sa guards. Sa wings, pinakamaliit mo rin sa bando. Ilan sa bando? 6'2. 6'2. RR Pogoy, 6'4. 4. Same as si Dwight Ramos, si 6'5 eh. Tapos 6'7 si Jamie. Si Jamie Malonzo. Oo. Diba? Yun yung doon. We have, size-wise lumalaki na tayo. Ang issue na nga lang talaga, gaya ng sinabi mo kanina is shooting. They have to work on it. Oo. In fairness kay RJ Barrientos kasi, meron siyang ganun. Oo, he can shoot, he can play. Oo. But syempre, tignan mo na nga lang si Kiefer Ravena, ano ang isa sa criticism sa kanya? He always gets picked on defense. Sino ba? Si Kiefer Ravena, the smallest player sa ating current si Kiefer. Oo. Lagi siya yung tinatarget ng depensa kasi alam nila na hindi naman siya kalakihan. Oo. Especially the guards now ay lumalaki. Oo. Diba? Kaya ganun, yun yung naisip ko, yun ang sa akin na reason bakit hindi nag-consider ng smaller guards despite na maganda naman nilang laro. Maganda yung pinakita nila. Oo. Ayun nga, sabi ko nga, RJ Barrientos, shooter ito, then SJ Belangel, shot creator, Floyd playmaker, General, Floyd General, which is good din naman. Good yun. Nga lang, sabi mo nga, consider dyan is, palaki naman natin yung guard position. Palakihin para hindi inaatake sa depensa. Gone are the days of sobrang liit ng natin. Minimum na yung 6 flat ngayon. Siguro sa PBA pa nga lang, halimbawa, makikita mo na ng mga 5-footer. Yan. Andiyan pa naman si L.A. Tenorio. Andiyan pa naman si Sina Mark Baroka, Gio Halalo, Jason Castro. You have also Kib Montalvo. Pero yung days kasi nila is parang palipas na. Nag-e-evolve na pati ang yung mga guard guards position, na. lumalaki na. Lumalaki na. Diba? Ngayon nga, baka umatak pa nga tayo sa sa Phil-Am Nations. Mamalengke tayo dun, Mamalengke tayo ng mga malalaking guards. Sipin mo, may dala-dalang ba yung sina Coach Chot, sina Coach Tim, mamamalengke sila sa Vegas. Diba? Marami silang doon. Marami silang mare-recruit doon. Siguro mo na yan. Padadaanin mo na yan, let's say, sa UAAP. Tapos pag nakita na maganda yung maganda yung naging kartada nila doon, pwede natin to i-consider sa Gilas. Oo, isama-sama na natin sa pool. Diba? Yun. Kahit yung mga Siaba Sea Games, ganun. Pero overall, parang, sang-ayon ako sa lineup. Tsaka the fact that they are playing na matagal na, kahit wala pa si Kai and si Clarkson, and kahit nag-miss ng time si Scotty Thompson due to his hand being broken, I guess. Pero, huy, Scotty, tingnan mo. Kumakamada na ulit. Yeah, parang na business. Parang hindi nabasagan ng kamay. Kaya nga eh. Di ba? Oo. So yun ang thoughts ko doon na may chemistry itong lineup na to. Kahit kasama pa nila yung mga nakat, itong mga team na, itong players ito is, ang tagal nila nag-practice na napansin ko. Tinotoo nga ni Coach Chot, yung sinabi nga niya na 3 months na, 3 months ba? Parang hindi nga lang 3 months eh. O parang sabi 3 months na practice. Yun ang beauty ng ito sa mga hindi pa rin maka-appreciate kay Coach Chot. I'll tell you this. Ito na-observe ko lang to. Kinompare ko na sa 2014 squad niya. With Coach Chot at the helm, they had this, although natatalo sila nun, pero mas competitive sila kasi nakapag-tune up game sila and mas longer yung preparation nila. Mas mahaba yung naging preparation nila. Pero ang sasabi ko nga dito, tama na may sinabi mo. Ang punto natin dito, yung sa binong lineup, definitely, pati ikaw yata, sang-ayon. Yes. Diba? Pero ito I do not disagree. Pero ito hindi kasi sasabi na di ako sang-ayon sa pagsama kay Pogoy. Ang akin lang naman is, nagulat ka. Parang, hindi ko, parang nagulat lang ako na, Pero hindi ko sinasabi na, na hindi niya deserve na mapunta. Deserve niya, definitely. Na mapasama. May reason ba siya nandyan? Hindi ko lang alam na, ay, kasama pala siya sa lineup. Yeah, it's diba? So unexpected. The movie's unexpected. Pero nakikita ko na talagang need talaga siya.
Kaya kailanganin siya doon big time. Yung ano niya, yung what he offers, the shooting, the defense. Oo. Baga, yun ang magiging lamang niya na over kay Ray Parks. Kasi akala ko nung una, Ray Parks parang magiging shoe-in na yata to Oo. Pero kasi si Ray Parks kasi more on scoring naman siya. Scorer. Pero ang Oo. dami na nilang scorer. They don't need scorers ni. What they need is defenders. Defenders naman kasi. So that's why you have, ayan na nga sa wing department mo pa nga lang eh. Underrated defender si Dwight Ramos. Jamie Malonzo, yan ang ito, may nabasa ako na si Jamie Malonzo is the prototypical, the ideal Gilas player. Sabi niya yan eh. Si nagsabi niya. Si Comnoli Iala. Noli. Oh, si Comnoli Iala. Siya nagsabi niyan. Yun. Renza Bando is a terrific defender also. Oo. Parang bigla-bigla babagsakan kanya ng mga 15, mga ganun. Oo. Pero I think ibang role lang ibibigay sa kanya. It's more on the defense. Oo. Then, bigs mo, yun na, sabi na nga natin bahala ka na. Kahit sino yung pares mo dyan. Parang magko-compliment yan. Bagay yan, oo. Bagay Wag yan. lang ang sigurong akin lang, ang hindi siguro pinakabagay dyan, never have a duo of Junmar and Kai together. Yun lang ang ko dyan. Yun lang ang no-nos ko dyan. Kasi magsisiksikan sa Hindi magka-clog lang. yung ilalim. Medyo mabagal. Coach Chot's offense is medyo mabilis yan eh. Bumibilis. Mabilis talaga. Kasi malayo na sa dribble drive eh. Oh, I mean, takbuhan, mabilis talaga ang offense si Coach Chot. Yeah. Oo. Kaya nga, halimbawa, pag Dominican Republic yung kalaban, we need Kai para kahit papaano makontain yung isang Carl Anthony Towns. Oo. Kasi pag Junmar yan, tapos babagsak ng tres tong si Kat, Mahirap. babagal yan. Diba? Pag Mahirap pag si AJ Edo naman o si Japet, tapos sa loob, baka mamaya lang yan. Itulak lang. Kasi Itulak lang yan. hindi lang basta shooting big si Carl Anthony Towns. May post-game din yan eh. Oo. So, pinakakailangan mo talaga dito si Kai. Yes. Mm-mm. It's the, parang yun yung hope natin na he performs well defensively against Carl Anthony Towns. Di ko alam, nabanggit ko nga pala si Simone Fontecchio. Pwedeng tingnan mo nga anong position niya. Sige. Anong, Parang naalala lang ako na sino yung parang perfect na match up niya. So, Simone Fontecchio is an Italian small forward, 6'7". Jamie Malonzo. Jamie! Kasi si Bruno Fernando, ang kayang mag-contain dyan, sa tingin ko lang naman, AJ Edu. Oo, pero he will need help pa rin niya naman. Oo. Okay, medyo parang yung frame kasi ni AJ Edu parang kay Kai Soto din yan. Medyo Pero skinny. ang lamang lang ni AJ Edu over kay Bruno Fernando is may tira. May tira. Oh, Oo. yun nga yung sinabi ng pocket tournament na bagay siya sa international, sa laro ni Coach Chot. Oo. Si Bruno Fernando kasi, pagka pick and roll, biglang dadaktak yan. Dunk na yan or layup na yan. Oo. Ano siya, inside threat. Pero kapag pagka mag-attempt siya na tumira sa labas, Di masyado. doon lang siya medyo tagilid. So kayang perfect na dyan, si AJ Edu. Can we run zone against Angola? Ha? Does that beg the question? Can we run zone against Angola? Well, it Angola. depends paano yung magiging sistema ng Angola sa offense at naabutan na tayo ng ulan. No, it's a training. It's a training in Manila. Sure ka? Yeah, it's a training. Hindi talaga. Mulan eh. Hindi. Sa bagay. Okay. No, it's not. Okay. Anyway. Tapos, yun nga, Simone Fontecchio, pwedeng Clarkson, kampi niya sa Utah Jazz, or pwedeng Jamie. I think Jamie Malonzo talaga is the best chance against him. Jamie Malonzo. Parang, nakita mo na ba laruan niya sa Utah Jazz? Ni Simone I haven't Fontecchio? watched. Hindi ako nakakasubaybay sa laro ng Jazz, to be honest. Mm-mm. So, medyo wala akong idea. Oo. Pero sa tingin mo magiging lamang doon ni Jamie? Siguro mas athletic si Jamie Malonzo. Tsaka isa pa, nabanggit ko nga kanina na parang binabanggit nga ni Coach Chot. Oo, sabi ko sa'yo umulan eh. So kapag nakakarinig kayo ng shake, pagpasensya nyo na lang. Ayun nga. Ano nga ba yung sasabi ko? So,
anong ma-expect natin kung ano ba makalaban natin yung Italy? Okay, sinabi nga ni Coach Chot na mukhang parang dehado tayo sanay sa Italy. I think he did not mean that literally. He's a coach. He's the head coach of the national team. Ayaw niya naman na demotivate yung players niya. But I think ang gusto niya lang talagang ipahiwatig is let's taper down our expectations. Number one, this is a great, magaling na team to, top 10. Tama ba? Pang 10. Number 10 overall to. It's not a joke going against a top 10 team. Oo. So we taper down our expectation and hope and pray na they'll compete and they will compete, I guess, because ayaw nila mapahiya sa sarili nilang bansa. Oo nga naman. Wag natin kakalimutan tayo yung isa sa mga host. Yun ang primary, I think heading to this World Cup, yun ang primary motivation nila. Ito isa pa. Anong chance natin na manalo over Dominican Republic? So far, 50-50 syempre. 50-50 pa rin. Oh. It depends on how they will defend. It's about the defense. Yun ang maging ano nila. Kasi wag natin kakalimutan, hindi lang to about Karl Anthony Towns. Hindi lang to about, but it's a good thing to eliminate him from the game. Oo. Make him a non-factor. That would be good. Yun ang paraan para makontain natin. Pero, andyan pa yung, wag natin kakalimutan to. Eloy Vargas, Victor Liz, Yun. Helvis Solano. They have physical guards. Yun ang kailangan natin. Maybe bigyan natin ng reps at guard sila Dwight Ramos just to have size. Sabagay kasi nung nakalaban natin ng Dominican Republic nung Olympic qualifying tournament, hindi siya nakalaro nun. Dwight Ramos? Oo. So, malamang. Maybe mga medyo lakihan natin yung guards natin. Like, i-move natin at 1 si Clarkson. Ito, ko lang to. Schematics ko lang to. Move natin sa 1 si Clarkson, then sa 2 guards si Dwight Ramos just to have the size ba? Oo. Sa backcourt. Kasi expect mo na magiging physical yung guards nila eh. Yeah. And the other bigs will be physical too. Okay. And then, yun yung natin. Parang kailangan gandahan natin yung depensa natin. Oo. Oo. Tsaka hindi lang sikat yung kailangan ma-contain natin, pati yung mga solid na guards yung mga nila. physical nilang guards. Even Eloy Vargas, ang bilis din Ang yan. gawin natin siguro, scheme-wise, maybe we can run more zone against kapag wala si Karl Anthony Towns. Oh. Or maybe go... Bagay sila magpapalitan ni Eloy Vargas. Or maybe counterintuitively, pag may Karl Anthony Towns, gawin natin 1v5 yung laban. Counterintuitive lang. Kaya natin si Karl Anthony Towns, i-limit natin yung kakampi niya. Okay. And then, sa ang goal na parang nakikita ko na parang may pag-asa, pero Oo. It still depends paano maglalaro yung mga big man natin. Kasi every time we face an African team, laging big man ang kailangan nating trumabaho dyan. oo. Siguro kung pakinggan natin yung sinabi ni Coach Chot, ang pinakakailangang seryosohin nating laban dito is eto nga yung Dominican Republic. Oo. Kasi ang goal, sabi ko nga, baka kayanin pa. Baka, that would be competitive. Oo. Ang pinakakailangan seryosohin dito is yung Dominican Republic. Kasi chances are, pwede tayong makausad sa next round. Oo. And if that happens, we will be the best Best Asian. Asian team. Yun ang best hope natin to bypass the OQT that has tormented Gilas for a long time. 2 beses. 2 magkasunod. We had our behinds kicked sa OQT. Oo, lalo nung 2016. Yes. O, Dito. dito pag ginanap. France, na mayroong Tony Parker, Oo. at Boris Diaw. O, tama, Si Boris Diaw. Diaw. Tapos, sino pa ba? Si Jelabal, Si Nando De Colo. Nando De Colo. Yan. Yung mga yan. Si Rudy Gobert ba naglaro nun? Wala siya Wala dun si sa Rudy lineup. Gobert nun. Wala rin si Nick Batum. Okay. Ang mga NBA players lang na nandoon na alam ko yun nga, si Tony Parker, si Boris Diaw, tapos ex-NBA players mo, yan, Nando De Colo, Michael Jalabal. Then New Zealand, the Webster brothers. The Websters. Oo. Mm-mm. Bibilis pala. And then noong 2020. Oo, yung sa Serbia. Sayang Oo. nga sa Serbia game, nanghihinayang pa rin Oo. sa game na yun. Nakalamang tayo ng isa. Oo. If not Di nga lang about na-sustain. Boban. Di lang na-sustain. Oo, pero yun, Pati eto sa Dominican Republic. Dominican Republic, yun talaga yun. Oo. So kailangan maggantihan natin yun. And, I remember, naalala ko lang, the last time Gilas played sa Philippine Arena,
We got totally embarrassed. Yun nga yung binabanggit ko nga kanina. The Diba? last time. Sabi nga ni Gary V ba? Anong line yan? Sana wag nang maulit muli. Ay ba, parang Oo. counter naman. Oo. Parang counter yun na. Diba kanta nga niya, Sana maulit muli, oh. Pero sana Sana wag wag nang maulit muli. Oo. Enough na yung na-embarrass yung Gilas nun with what happened. I mean, wag na ngayon, please. Natuto na tayo dun. Wag Yun na ang ngayon. totoong lesson learned. Yun ang learning experience. Wag na tayo na-embarrass sa lugar na yun. Oh, di ba? Okay. So, Yun lang naman. ang gawin na lang natin dito bago tayo magtapos, nais ko ipaalala sa ating mga kababayan, sa mga kapodcast natin na Yes. supportahan natin Let's support. ang Gilas Pilipinas. Oo. And Saka na muna yung Mga comments. Mga comments na yan. Saka na muna yan. Tumutok muna tayo kahit nasa venue ka man or manonood ka man sa TV. or online, ila-live ba yan? I think sa Pilipinas Live yata. Okay. Oo. Basta kahit nasan ka man, bahay ka man, or kahit nasa trabaho ka, or Nasaan sa ka man. venue, supportahan natin. Support natin, oo. Supportahan natin ang Gilas Pilipinas. Saka na yung Oo. Importante dito, tayong host, kailangan natin ngayon na magkaisa. yes. Magkaisa. Magkaisa, tama. Sabi nga ni Verna Lisa nung 1986. Diba? Magkaisa. Dito, magkakaisa tayo. Pagbubuklo rin yung 7,647 na isla ng Yes, Pilipinas. 7,647 ng islands ng Pilipinas. Regardless kung ano man yung kahinatnan, pero dito, magkakaisa tayo para suportahan ang Let's ating support. Gilas Pilipinas. They will need every ounce of support na mabibigay natin. Yes. Okay. Enzo, social media? Alright, social media ganun pa rin. Ang bibigay, Instagram, Threads, and sa X. sa X, at SNR MLNC. Yun lang naman ginagamit kong handle eh. Tawa ako doon sa X. Hindi pa rin ako used. Sa totoo lang. Bakit kasi pinalitan? Anyway, so Enzo, sa susunod ulit na basketball topic dito sa P2P, marami pa tayo pag-uusapan. After ng group stage? After ng group stage. After siguro ng tournament. After ng tournament, sige. Katulad nung binanggit ko kanina, yung naging karera ng Filipinas. Di ba? Then, ano pa ba mapag-uusapan natin mga susunod na basketball topics? Malapit na to, yung playoffs ng MPBL. Sige, Okay, sige. I think magiging interesting sa'yo to. Tignan Oo. natin. Titingnan natin, sino malakas sa North Division, sino malakas sa South Division. Oo. And then this coming September, maglapit na magsimula yung mga yung collegiate season. The college hoop season. Oo, UAAP and NCAA. Yeah. Yan, kabang-abang din yan. And then, ano pa ba? October, season 48 na. Yung draft pa pala. Yun, yung draft. Magpo-project Naisip ko tayo yung sa first round. Naisip ko yung draft niya. Okay? Mag-mock tayo dyan. Mag-mock tayo. Saka titingnan natin, magkakaroon tayo ng list ng mga draftees, and titingnan natin sino yung pwede sa first round. Pwede. First round lang tayo mag-focus, okay? Then, yun lang naman yung mga pag-usapan natin. MPBL playoffs, in the future pa naman, MPBL playoffs, power ranking sa UAAP and NCAA, and then mock draft, magsasagawa tayo niyan, and then the upcoming season 48. Lalo't import-laden to. Import-laden agad. Import-laden agad, may Bay Area Dragons. Nice. Di ba? Okay, so, more episodes coming your way, so please follow us on our social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok. Yung P ko nagiging F na. Facebook, Instagram, and TikTok Podcast ni Mans, at mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel Podcast ni Mans, and don't forget to click the notification bell button at papapakinggan nyo po ng libre ang P2P Palakasang Pinoy sa Spotify. Yes. Kasama si Enzo, ito po si Mans, at ito ang P2P Palakasang Pinoy. God bless everyone. God bless the Philippines. Purihin po ang Panginoon.
Pilipinas! Puso! At inyong nasubaybayan ang mga pinakabagong kaganapan sa mundo ng palakasan dito sa Palakasang Pinoy. Makinig sa podcast ni Man sa Spotify at sa lahat na nangungunang podcast platforms sa internet. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.